Alright, welcome back mga kabayan. Dito po sa ating munting YouTube channel, ang Nerds TV 51. Muli, magandang hapon po sa inyong lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. Saan man kayong lupalop ng mundo naroon, sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Pag-usapan lang po natin mga kabayan, balikan po natin itong nangyaring pambubugbog ni Sara Duterte doon po sa sheriff. Diyan nga po sa Davao mga kabayan. Bago po tayo patuloy ay kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, mag-subscribe po muna kayo at huwag kalimutan i-click ang notification bell para po maging updated po kayo sa ating po mga reaksyon. I-upload dito lang po sa Nerds TV 51. Ngayon po ay July 24, 2026. Mga kababayan, araw po ng Biyernes ngayon. Ayan, sana ay lagi kayong ligtas mga kababayan. Sa mga OFW natin dyan, mag-iingat po kayo. Dyan, kung saan kayo ay naghahanap buhay para sa inyo pong mga pamilya. Ayan. Ito po, panoorin po muna natin. Ito pong ginawang pambubugbog ni Sara Duterte doon po sa kawawang matandang sheriff, kung saan ay ito ay nagpapatupad lang naman ng batas, mga kababayan. Ito. Ano, sir? Over 200 houses were set to be demolished in the area based on a court order issued on June 23rd. O yan. Di ba? Napakatapang ni Sara Duterte. Ano mga kabayan? Kawawang matanda. Kung tutusin, para niya ng magulang yan. Kita mo naman kung paano niya bugbugin. At talagang hindi pa siya nakakontento mga kabayan. Umiwas na nga yung sheriff, lumayo na sa kanya pero pinahabol niya pa rin sa kanyang mga bodyguard. Tinawakan pa ito ng kanyang bodyguard habang binubugbog ito, yung kawawang matandang ito. Yan ang mga Duterte mga kabayan. Sila po ay talagang walang awa sa kanilang kapwa. Biro mo itong matanda na ito, kung saan ay pinapatupad niya lang naman ang batas, na saan ay ito po ay order naman galing sa korte, na pinapaalis na nga itong mga residente dyan dahil yung lupa po na pinagtatayuan nila dyan ay pribadong lupa po yan at gagamitin na po ng may-ari. Matagal na po nilang pinapakinabangan yung lupa na yan, yung mga nakatirik dyan. Pero dumating ang pagkakataon na yung may-ari ay kailangan niya nang gamitin at yun nga, nagsagawa ng demolition dyan. Pero anong ginawa ni Sara? Nagpakitang kunwari nagmamalasakit sa kanyang sa mga tao diyan na nakatira. Bakit alam niyo po kung bakit ginawa ni Sara 'yan? Ang totoo niyan, pinapakinabangan kasi ng mga Duterte yung mga residente diyan. Pinapakinabangan nila tuwing araw ng butuhan. Kasi mga mga Duterte voter sa mga yan eh. Ngayon, kita mo, dumating si Sara, binugbog niya yung sheriff. Ang totoo niyan, pwede niya naman kausapin yung sheriff, di ba? Pwede niyang kausapin na may nahon. Pero agad-agad, kita mo naman, agad niyang pinagbubuntal ang kawawang matanda na walang kalaban-laban. Kung tunay na nagmamarasakit yan, yung mga Duterte, dapat ang ginawa nila yan, mga kabayan, dapat nila, hinanapan nila ng lupa at doon nila pinalipat itong mga tao dyan. Yung dapat ang ginawa ng mga Duterte. Naganap sila ng lupa kung saan pwedeng i-relocate itong mga tao na to at doon sila tumira na wala nang magagambala sa kanila dahil ang lupa na yan ay, di ba, pinamigay ni Duterte kung tunay ang kanilang pagmamalasakit. Di ba? Hanapan nila ng lupa. Total, nakikinabang sila dyan eh. Pinapakinabangan ng mga Duterte ito eh. Ito ay mga
butante nila mga yan. O, ganyan dapat. Hindi, ang gusto palang mangyari nitong si Sara Duterte, pinapakinabangan niya yung mga tao na yan, pero wala naman siyang binibigay na kumbaga siya, tulong sa mga tao dyan. Oh. Ang nangyari, ang napiperwisyo tuloy yung may-ari ng lupa. Oh, hindi niya ngayon mapakinabangan dahil may mga nakatira nga. Oh. Ganyan ang nangyari mga kabayan. O, kung tunay nagmamalasakit si Sara Duterte sa mga tao dyan, i-relocate mo. Hanapan mo sila ng lupa at doon sila magtayo ng mga bahay nila. O at least, wala nang magagambala sa kanila. O, pati yung may-ari ng lupa dyan, mapapakinabangan niya na rin. Ganyan dapat. Hindi, gusto ng mga Duterte, pakinabangan nila yung mga tao, pero wala naman silang tulong na ibinibigay dyan sa mga tao dyan. O, ganyan katapang ang mga Duterte, mga kabayan, sa mga taong walang kalaban-laban sa kanila. Ganyan sila ka-bayulente, mga kabayan. Wala silang pagmamahal sa kapwa. Oh. Kung tutusin pwede naman kausapin, di ba, ni Sara Duterte yung sheriff na yon ng maayos ng masinsinan. Oh. Hindi yung ganyang gugulpihin niya ang kawawang matanda na walang kalaban-laban. Pinapakita lang ni Sara ng mga Duterte dyan na sila ang Diyos sa Davao. Ganyan mga kabayan. Ganyan ang mga Duterte. Ang gusto nila, walang pwedeng kumalaban sa kanila. Walang pwedeng bumangga sa kanila. Ang gusto nila, sila ang kinakatakutan. O ganyan ang mga Duterte, mga kabayan. Hanggang sa muli, ito po ang Nards TV 51.